Okay, good morning sa lahat. Blessed third Sunday. I asked a while ago para makasure na third talaga. And we thank the Lord for His enablement. Third Sunday pa lang ng January. No? So we look at ourselves, we look at our lives, we look at our worship, we look at our service sa Panginoon, kung ano. No? So, we continue to preach and look at the Word of God, especially as this is the food for our souls, na magbigay sa atin ng fuel, iba na fuel na binibigay ng mga Red Bull or mga lipobitan sa buhay natin. Ito po ay nasa loob, na magbigay sa atin ng resiliency at saka spiritual strength to continue living life in spite sa mga pressures sa labas. Okay? Mas maganda at na-experience natin, nakita natin ang salita ng Panginoon ay magbibigay talaga ng strength na hindi mabibigay sa mundong ito. Today's topic is something like, here's the thing. I have a verse that I told you last week, na sabi ko balikan, yung text natin last time, which is I think John 21, nabalikan ko. But when I look at it, kasi, alam ni Nilo yan kung mag-study kami, na minsan may pinupuntarya, especially when the Holy Spirit lead you to something, na when I look at it, sabi ko, lalong naghirap. It was so simple like last week, but when I look at it, na direct sa kabila, so this is it. But still yet connected with like the same event or happening na palang naging nangyayari sa mga disciples. So we're going to look at the Word of God today. And we're going to learn something from the disciples. At nakita ko na itong mga bagay ay very, very applicable at mag-redefine na mga bagay na I don't know kung nakita natin or what we are doing now. When I look at it on the big picture, binibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom and to even understand the things that we do today, like livelihood, like career, like jobs, or business sa buhay natin. Re-redefine sa atin ang salita ng Panginoon so we can understand. Of course, not the majority of us here are working, but there are some, like ate was going to study pa, and later on, siguro, pwede na ito matingnan na malagay sa puso at damdamin na i-remind sa atin araw-araw. Our text for today is found in Luke chapter 5, 1 up to 11, and then yun ang sabi ko last week na John 21, 7 to 8, na nagko-connect sila. So the title for today is From Vocation to Divine Commission. Per reading sa text natin, which is medyo mahaba, parang hindi mo siya makita on the first reading. But when you look at it deeper, ang salita talaga ng Panginoon ay is talking to us even today. So we're going to take a look at it. Basahin natin ang text and then we're going to explore. We're going to take a look kung ano ang mga bagay na na-insert ng Panginoon. Ating sa Ilonggo pa kalkalin. Kunin natin and apply it sa araw-araw na lahat. Okay, so we're going to read our text. Starting in verse 1, kasi Luke 5, 1 up to 11 tayo. Now it happened that while the crowd was pressing around Jesus and listening to the word of God, Jesus was standing by the lake of Gennesaret. And he saw two boats lying at the edge of the lake. But the fishermen had gotten out of them and were washing their nets. Ano natin, medyo na. So, okay. Verse 3, and he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little distance from the land. And he sat down and continued teaching the crowds from the boat. Now when he had finished speaking, he said to Simon,
Put out into the deep water and let down your nets for a catch." Simon responded and said, "Master, we worked hard all night and caught nothing. But I will do as you say, and let down the nets." And when they had done this, they caught a great quantity of fish, and their nets began to tear. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both of the boats to the point that they were sinking. But when Simon Peter saw this, he fell down at Jesus' knees, saying, "Go away from me, Lord, for I am a sinful man." For amazement had seized him and all his companions because of the catch of fish which they had taken. And likewise also were James and John, sons of Zebedee, or sons of thunder, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not fear. From now on you will be catching people." When they had brought their boats to land, they left everything and followed him. Let us pray. Lord God, we come before their presence. We are going to ponder upon your word. We pray that the Holy Spirit will talk to us through your word and even illumine our minds to understand things which is too high for us, things which happened more than 2,500 years ago. But we know if the Holy Spirit will illumine our minds and fill our hearts and minds with His presence, we can be sure that we will understand your word and the relevance of it para sa amin araw-araw na lahat. We commit to you everything, Lord, for in Jesus' name we pray. Amen. So isa-sign natin to. I think there are 3 groups. Ini-divide ko siya sa 3. So kung word for word, siguro pwede siya isang conference. Pero ano lang natin, just for a setting, a time allowed para sa atin, then we will, in the first, bilis-bilisan natin ng konti. Okay, so ito ang nangyari. Kung minsan malilito, kasi meron naman sa kabila na story na medyo ganun din, pero ang point nyo ay nung marami ang catch nilang fish, the nets are breaking. Dito, wala. So it is a different incident. Ito ay different naman. This incident happened during the earlier times na ang Panginoon, Jesus, ay beginning to call His disciples to follow Him. So, medyo early ito sa buhay ng mga disciples. Okay? So, yan ang yan ang background nito. So, maraming pa mga bagay na hindi alam ng mga disciples sa kay Jesus. At marami pa silang mga experiences na siguro they're going to experience with Jesus. Pero ito ang story, inuunti-unti ni Jesus sila paintindi. Inuunti-unti ni Jesus sila train. Especially, pinapakita sa kanila ni Jesus ang buhay nila at saka yung mga enterprise or career nila. So, we're going to take a look at this, at the picture na tayo ay introduce ni Jesus sa atin kung ano man ang meron sa atin. He's not going to take it. He's not going to negate it. He's going to redefine it para sa atin today. Okay? Now, ang sabi dito, tingnan natin ito, ang 5:1 and then hanggang 3. Now it happened, sabi ng Bible, that while the crowd was pressing around Him, ang popularity ni Jesus is tumataas na sa kanyang mga miracle, sa kanyang healing, lahat, and listening to the Word of God. Ang sabi ng Bible, He was standing by the lake of Gennesaret or Sea of Galilee. Itong picture ng Sea of Galilee, dami-daming nangyari dyan sa gospel. So isa na to. Ano pa? He saw 2 boats lying at the edge of the lake. Pero ang sabi ng Bible, ang mga fishermen were washing their nets. Now, sa mga fishermen
naintindihan nito na when they wash their nets, pinufold nila kasi tapos na. Right? Tapos na. Sa Ilonggo pa, nagdungka na sila. They went ashore. And he got into one of the boats. Nakakita si Jesus ng dalawang boat. He got into it. Ang baruto pala kay Peter. Sinabi niya kay Peter, Peter, can you move the boat a little bit? Na may distance sa land, meaning may tubig between him and the people. Ginamit ni Jesus a platform or a stage, ang boat, where he can preach or where he can teach the people during the time. So, hindi makalapit kasi may tubig. Napag-isipan ni Jesus, ayun, baruto. Pwede naman na hindi ipapunta sa tubig na where he can stand. Pero, ano kaya? He asked him to put a little distance from the land, and he sat down and continued teaching the crowds from the boat. Why did I underline the boats? I underline it, kasi sabi ko nakita, bakit mayroong mga mention ng boat dito? Diba sabi natin, pag ang author, maybe it's because of the story, but when I look at it, una, nakita at ginamit ni Jesus ang platform, ang boat, as a platform where he can preach. So I was thinking a little bit at curious ako, naghanap ako ng mga rason kung bakit. Ano ba ang sinisimbolize nitong boat? Kasi sa gospel, ang dami-dami. You remember that Jesus was asleep in the boat? Nagbagyo, di ba? Doon naman si Peter nanggaling nung naglakad siya sa tubig. Right? O, isa naman. Ano pa? Ang dami. But there are three symbolism. Padaanan lang natin ito. What do these both symbolizes sa ministry or discipleship ministry ni Jesus with his disciples? Number one, it is a place of divine encounter. The boat is a space where Peter encounters Jesus in transformative ways. Every time ang boat nandyan, si Peter present din. Kung baga, kung tingnan mo, this is a place where hindi lang once, kung hindi twice, baka tatlo, 3 times, Peter encountered Jesus in a special way. At hindi lang si Peter. If you look at the passage, may mga disciples na kasama siya. Nung bagyo, kasama niya rin ang mga disciples. Ang iba. So, hindi lang, although si Peter lang ang na-mention, but also some of the disciples encountered Jesus in a special way. When I look at it, ang sinabi ba na, if Moses had his own burning bush, si Peter, meron din siyang boat. Okay? Next, it's not only a place of divine encounter, but also a place of testing and growth. The boat served as a testing ground or a testing place for faith and growth. Like yung sinabi natin kanina, yung mga challenges of faith in the storm, yung sinking na pagdepend sa kay Jesus, yun, it is a place of testing ground for faith and growth. Number 3, ano pa? It is a place of surrender leading to successful journey. It is surrendering the human effort to divine power. Kita mo si Peter, itong sa text natin. He was willing to obey the Lord Jesus Christ's instruction. Yan po ang nagpapakita kung ano ang symbolism nitong boat. Although, sabi natin, daanan lang natin, pero nagbibigay sa atin ng idea na ay totoo, no? Ang boat pala na na-mention dito, marami ding incidents na kung saan Peter and the disciples meet the Lord Jesus Christ in a special way. Now, when we look at this boat in relation to Peter and some of the disciples, kung tingnan natin how they relate into this boat,
what do these boats symbolize? Bakit na-mention ito sa Bible? Now, I know that this thing happened first and foremost was a thing that the Lord Jesus Christ planned, not only for Peter, but also for the disciples. Okay? But when you look at the things around, maintindihan mo ang isang bagay that Jesus Christ was teaching them and pointing their heads to something that they will understand. Not only in their personal lives, but also the things that involved in their lives. Now, what do these boats symbolize? Ang una-una, these boats, according to Luke 5:11 at saka yung passage na binigay natin, it symbolizes livelihood. Peter was no engineer. Hindi naman si Peter doctor. In fact, si Peter, makita natin na uneducated na tao. Together, some of the disciples. Hindi lahat na disciple. May ibang disciples na professional. Si Matthew sa BIR. Okay? Sino pa? Si Simon, isa sa zealot yun. Ano yan? Sa politics, sa government. Zealous siya. Okay? Simon the zealot. Si Judas, accountant, hindi ko alam. Or commerce graduate, finance, si Judas, hindi ko alam. Si Peter, sila ni John, sila ni yung magkakapatid, sila, hindi na mention. Although may mga tao sa Bible, si Luke, hindi naman siya direct na pero doktor. Okay? So, si Levi, BIR, sila, nakalimutan kong yung iba, siguro naalaman natin. Okay. Both symbolizes livelihood. For Peter and other disciples, the boat represents their work, their skills, their business, and means of providing for themselves and their families. I was enjoying looking at the things ba kung paano ito ma-connect. Paano ito binigyan ng ng Bible kung paano na-connect sa kanila at sa atin today. Why did the Bible really focus on when Jesus was standing on the lake of Gennesaret, people were pressing towards him, he saw two boats. He saw two boats. Alam ba ni Jesus kung sinong may-ari ng boat? Yes. Anong plano niya? So that was it? He just borrowed Peter's boat to stand so he can teach the people? Ganon? So when we look at deeper, I think, sabi ko, salamat Lord for giving us the opening that we can understand this. Here's the thing. When Jesus steps into Peter's boat, Jesus steps into Peter's livelihood. He stepped into Peter's business. He steps into Peter's work and transforms it into a platform for ministry. Jesus demonstrates that even our platform for everyday work, for everyday business, for everyday enterprise can become meaningful in the context of His purpose. What platform of work God gifted you already? Di ba ang sabi natin before, work is a gift from God. That's one thing. Work given by us, by God, is not only a gift without a purpose. It is given to us as a gift with a purpose that we can use as a platform for ministry. Right? Next, it symbolizes transformation of career for divine purpose. Sabi ko, ang ganda na napaintindi sa atin ng Panginoon na ang career natin is not separated from our spiritual life. Our career is connected.
Our career, our jobs, our work na binigay ng Panginoon. Not only for personal gain, but for divine purpose. Sabi ko, kung maintindihan natin, then it gives us the contentment. It will give us the purpose that we will continue even ganito lang. Now, I'm not talking about the level of things na like salary or what, na kung minsan ito ang cost na kasi mataas sila, ako mababa or what. But when you understand itong divine purpose ng ating mga career, kung saan tayo nilagay ng Panginoon, hindi na tayo matinag or whatever ang mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. It symbolizes transformation of career for divine purpose. Jesus transformed the careers of Peter and some disciples from personal driven to God glorifying careers. Kasi kung mag-personal career lang, well, limited siya. Okay? Pero kung divine career na siya, eternal na. Wala ka ng trabaho sa mundo, pero nag-i-enjoy ka eternally sa langit. Right? And how would you compare world and eternity? Hanggang kailan tayo magtrabaho? 65? Pagkatapos, magtanggap tayo ng pensyon? How many years? Kasi hindi naman sigurado kapag tanggap mo ng pensyon, abot ka ng 100. Sabi natin, 65 ka, mayroon ka ng PWD ka na. I mean, person with diabetes, hindi nga person with disability. So, medyo, what I mean to say is, limited ang scope natin to enjoy of the hard labor that we get. But when we look at our careers na meron siyang divine purpose, patay ka na, nag-enjoy ka pa. We're going to look at it and enjoy it for eternity. Okay? Now, let's go back. Jesus uses the boat and Peter's fishing career as a metaphor. A metaphor, meaning a picture for the new calling na ibigay niya sa kay Peter. Anong ibigay niya sa kay Peter ng new calling? From fishermen to fisher of men. Di ba? Jesus is giving us a picture of how He can transform our careers. From being solely about personal gain to being about God's kingdom. You know what? It is my desire for you to understand not only this message, but understand what God has given us. I do believe na ito ang yabi na magbigay sa atin ng contentment regardless kung ano ang mga bagay na matanggap or sabi natin na ganito, mas maganda yung comparing things, yan palagi ang magbibiktima sa atin. But when we understand, like the message of the word for us today, it is my prayer that the Holy Spirit will enlighten our minds as we approach work, as we approach our business, as we approach our careers with, with divine understanding. Makapagbigay sa atin ng joy sa trabaho, na pagbigay sa atin ng fuel to continue going on kasi ang araw-araw natin na ginagawa ay gamitin ng Panginoon for His glory. Number 3, it symbolizes work and resources entrusted to God. Peter obeys Jesus' instruction to let down the nets despite a night of failure. Now, when I look and think about this, when they were folding their nets as Jesus saw them, maya-maya nasa bahay na sila. All night they toil. Walang nakuha. Now, sabi natin before, the seasoned fishermen failed to catch a single fish. Pagkatapos, sinabihan sila ni Jesus, tara. If you were in Peter's position as a seasoned fisherman, ano ang sasabihin mo sa kay Jesus? Ano ang ma-feel mo? Nakita ko that if I was in Peter's position, then I would be like, tonight,
I'm so discouraged, wala akong nakuha, uuwi ako sa bahay, pagod na ako, I'm going to go there and look for the next day, and yet, tapos iniram pa ni Jesus yung bangka ko. When I think about this, sabi ko, grabe no, hiniram ni Jesus ang bangka para si Peter hindi makauwi. Kasi ang bangka, hindi lang pabayaan ng may-ari na nasa tubig. The next day, mawala yan. He's going to hihilain niya ang bangka, ilagay doon sa seashore, at itali, di ba? Yan ang makikita natin sa beach. Sabi ko, yan ba ang plano ni Jesus? Na hiniram niya ang bangka ni Peter so that Peter cannot go home. So Peter would also listen while he was teaching. Probably. But there is a thing na makita natin na may plano talaga si Jesus sa kay Peter after he's done teaching the people. At ito na. Having mastered the art of fishing and toiling the whole night without a catch, Peter obeyed. Ano ang resulta? Miraculous catch. Ito ba ang sinasabi natin? That these moments demonstrate that when we invite Christ into our work and follow His guidance, He can bring provision and blessings that surpasses our efforts. The boat becomes a symbol of surrendering one's enterprise to God. Siguro may mga hesitation pa si Peter. Look at the words of Peter. Parang nagrarason siya sa Panginoon. Parang ipaalam niya sa kay Jesus, Lord, we have toiled all night at wala talaga. Wala talaga. So, ibig sabihin, Lord, nakapunta na kami. We tried na. Diba? Sabi ng salita ng okay, sige na lang. We will go, as you say, and we will obey. You know what? Not until Jesus was involved, si Peter walang catch. Anong ibig sabihin nito? In our work, our endeavor, our business, our skills, our enterprise, gusto ng Panginoon ma-involve. Truth be told, the majority and problem, tingnan lang natin, sabi natin, let's not go outside sa truth sa church. Truth be told, the majority with some of us is we want Christ to bless our work and jobs, but without inviting Him to take part in our work, in our jobs. Lord, gusto ko i-bless. Nagpe-pray tayo na, Lord, bless my job, bless my work. But at the back of it, we don't want Him to be involved in everyday work in our jobs. You see? Gusto lang natin ang i-bless ang Panginoon, but we don't want really Jesus to be involved in our work. What else? It symbolizes livelihood transformed for eternal impact. Mayroon tayong mga verse. Jesus connects Peter's fishing career to his new role and call as fisher of men. Okay? Kumbaga, inelevate ni Jesus ang work ni Peter from being a fisherman to fishers of men. Ito po ang pinapakita sa atin. This is to show that Jesus can elevate all careers natin to have eternal significance when aligned to His purpose. Ang pag-intindi natin sa trabaho ay trabaho lang natin. Ang pag-intindi natin sa work and everything that we gain, ang income natin, is para sa atin, para sa kapakanan ng ating pamilya, para sa personal. Yan ang pag-intindi. But this time, the Lord Jesus Christ
was, in fact, telling, and ginawa niya ito kay Peter, to elevate yung career, yung work ni Peter, to something which has eternal significance. Yan din ang sa atin. Sa pag-intindi ko, when I am just doing my work, of course, for my personal gain, at yung personal gain ko ay hanggang sa mundo dito, then nagpapasalamat tayo sa Panginoon that is giving us a chance to elevate our work, to have eternal significance. Eternal ito ang sinasabi natin. Yan ang pinapakita niya sa kay Peter. From being a fisherman to a fisher of man. Now, here's the thing na pumasok sa mind ko when I was having high salary, paying job, work, but not aligned with God's purpose. It will have little or no significance in connection to impact within God's community in eternity. So makita natin pala na pag mag-join ang Panginoon, ma-involve siya sa ating work, at maintindihan natin kung ano ang purpose nito, at i-align natin ang trabaho, endeavor, enterprise skills, at livelihood sa purpose ng Panginoon, ang impact ay hindi lang sa family mo, ang impact ay hindi lang sa community, but ang impact hanggang sa eternity. This is what happened to Peter, and this is what we see kung bakit ano ang plano at tuyo ng Panginoon ni Jesus sa kay Peter. And he is also telling us today. Kung minsan nakakapagod magtrabaho, minsan makita mo TGIF, yung Thank God It's Friday. Rare lang ako makakita, Thank God It's Monday. Pag Monday, perwisyo na, so good. Well, normal yan kasi ang body natin din nag-feel din ng pagod. Normal lang yan. But you know what? When we inject the truth galing sa salita ng Panginoon, na kung i-align natin ang ating work at ang ating skills at livelihood sa purpose ng Panginoon, ang impact yan ay hindi lang para sa iyo, but within the community and even your family. So ito, the boat represents the disciples' daily work and means of sustenance. Dito nakita natin kung paano na-transform ni Jesus ang livelihood nila into a ministry tool. A ministry tool. So it tells us na ang ating work at job is a ministry tool. It does not stop for personal gain. If you want to have contentment, if you want to have joy, and if you want to have that enablement and that fuels us to work, think about what God is saying. And I think, kung titingnan natin, mas maganda na maghanap or mag-ask tayo sa Panginoon ng tulong sa Holy Spirit to, Lord, let me understand that your work, job that you have gifted me, is a tool for ministry. At diyan tayo makakuha ng totoong contentment at joy. Okay? Yan ang design ng Panginoon. Yan ang design ng that ever-present, the all-powerful and the all-knowing God. Parang sinasabi niya sa atin, ito po ang purpose niyan. If you want to have the real contentment that this world cannot offer, ito ang pag-intindi ng gift ko na work para sa inyo. Here's another thing, reminder. When we prioritize God's mission over worldly security, it does not mean we invalidate or negate the value of work. We redefine it. May nagsabi ba si Jesus na, Peter, you stop fishing? Hindi. Even though ang punto ni Jesus is to follow me, but that fishing, that work, that skills, that enterprise, that source of living, pinapaintindi sa kanila, ginawa ng picture ni Jesus Christ, this is how you're going to live.
in light of Jesus' acts in His Word, then we can look at work, we can look at jobs na gagamitin pala ng Panginoon ito ng tool para for His glory. The both illustrates that God cares about our work and invites us to integrate Him into our careers. Anong ibig sabihin nito? The way things He did sa kay Peter is also a thing for us to understand that He is inviting you, He is inviting you, He is inviting me to integrate Him into our work, into our jobs. Invite Him to join. Invite Him to have a part. Kaya at the first place, itong work na ito is a gift not for personal gain only, but for Him to be involved and to be invited. You know what? Nakita ko, kung ang work natin para lang for personal gain at hindi natin i-invite ang the one who gave it, we are not going to find the true satisfaction and contentment. Parang sabihin sa atin ng Panginoon, aba, ako nabigay niyan, hindi mo ko pa join. No? Let Him join. Let Him join. Okay? God, ito, invites us to integrate Him into our careers or work and use them, ito na, as platforms for His purpose. Sa aking pag-isip, since last night, I cannot just mention to you. If you want to ask me later on kung anong grupong ito, ask me kasi I avoid speaking. Pero nakita ko na sa grupong ito, dumadami na sila dito sa Thailand at sa Bangkok especially. Yan, makikita mo sila sa 7-Eleven. Kung paano nila inintegrate yung life at work nila sa kanilang ministry in propagating their gospel. Kita mo, dumadami na silang dumadami. Think about them. You think about what they do. In every place that they go to and work, ginagamit nila ang work nila in propagating their group or religion. Sabi ko, para sila ang nakakuha ng idea ng discipleship. Bakit you know what? Wherever they go, no? Maya-maya, nagpuput up na sila ng ano nila. So everybody is conscious of the work in the ministry and the work that it is a tool for their propagation of their what? Of their group. You see? Nakita ko na, oops, parang itong sasabi sa atin ni Jesus Bakit silang unang nakaintindi? Bakit tayo na palagi sa Bible? Diba? Did you get the idea? They integrate work, no, as platforms na kung saan makapropagate sila na kanilang grupo. This is what God is telling us. This is what Jesus was trying Peter to understand. And that's my prayer na maintindihan din natin ito. Okay? Now, the next thing. After which, Jesus told Peter to, balik tayo sa text natin. Okay, after 4 things. Now, when he had finished speaking sa kay Simon to launch out into the deep, he said to Peter, Simon, put out, into the deep water and let down your nets for a catch. Ito na ang sagot ni Simon, Master, we work hard all night and caught nothing. Pwede din magsagot si Peter na, punta pa tayo? Saan bang sulok dyan hindi namin napuntahan? Hindi sinabi. Ang sabi lang ni Simon, but I will do as you say and let down the nets. Ano nangyari? When they had done this, they caught a great quantity of fish and their nets began to tear. So anong ginawa nila? Hindi nila makaya. Signal sila sa ibang partners nila, tabang, buligi kami. So their partners came and filled both boats to the point, grabe na catch, that they were
Ano ba itong fish na yun? Oh, hindi na natin pag-iano na kung aloy, na kung bangos, na kung sapsap, or whatever, balingon, or whatever. No, that's the thing. Okay, now, let's continue. When I was thinking about the story, I asked this question: what was Jesus trying to accomplish in Peter's life when he commanded Peter to go out and lay down the nets? Ano ba ang gusto ni Jesus ma-accomplish? When I look at the things that Jesus wanted to accomplish, He also wanted to accomplish this sa iyo at sa akin. That's the beauty of the Word of God. Na kung tinitingnan lang natin ang story, hindi lang para sa kanila din, but also for us now. That's the thing. That's the most important thing na tingnan natin. Okay, so what was Jesus trying to accomplish in Peter's life when he commanded this? Number one, to teach about faith and obedience. Sabi na nga natin, ang boat is a place where change, transformation happens. Gusto ng Panginoon turuan si Peter about faith and obedience. He's also going to teach you and me about faith and obedience. We have the text, Proverbs 3:5 up to 6, and Hebrews 11:6. Sabi ni Peter, Master, we work all night, but I will do as you say. Now, Jesus was teaching Peter to trust and obey Him, even when circumstances or logic suggested otherwise. Lord, we have toiled all night. Ano ba? Lord, nagawa na namin lahat. Now, alam ba ni Jesus that Peter and some of the disciples were seasoned fishermen? Yes. Yes. Pwede si Peter maka-argue. Pwede siya maka-argue because of his experience. Because logic dictates na libot na namin lahat. And then, babalikan namin. Bakit? Magaling bang isda na magsabi, ay, nandito na sila, magtago tayo lahat. Logic dictates for Peter that it is not possible that they can. But you know what? Jesus was teaching about faith and obedience. So sabi ni Peter, even logic dictates at wisdom dictates na hindi mo na pwede balikan at hindi ka na babalikan kaya wala ka namang makuha, but still, I will do it as you say. Here's the thing that I learned and I saw. Sometimes, your expertise, your mastery, and your experience are the reasons why we cannot act by faith. Diba? Master ko na to. Alam ko na kung ano. So why would I disagree sa ganun? Alam ko na. Si Peter was a seasoned fisherman. Alam niya na, logic dictates na hindi. But, you know what? Sa totoo lang, it also true sa atin. We cannot act on faith because our expertise, our mastery in experiences are the reasons na nagsasagabal at nagpapagitna sa atin na hindi tayo maka-obey in faith. The lesson, when we hear God's commands, even though it goes against our experience and expertise, we must obey it. Peter, alam mo ba na ako nag-create ng mundo? Peter, alam mo ba kung saan hanapin at kung saan ilalagay? You know what? When I notice it, palagi sinasabi ng Panginoon, lay down your nets on the right side. Bakit right palagi? Lay down your nets on the right. Sa Luke 21, sa isang text natin last week, si Jesus nandun lang sa shoreline at sinabi niya, tinanong niya, may nakuha na ba kayo? Sabi nila, hindi, wala, kasi medyo madilim pa. Sabi ni Jesus, just lay down the nets on the right. Ano bang ibig sabihin? The whole night na nag-ikot-ikot sila, yung lahat ng mga isda nasa right lang nagsistay?
na tinitrick sila ng mga isda. Let's take a look at our experience. Let's take a look at our mastery of the subject. Let's look at the mastery of our skills kung yan palagi ang rason kung bakit hindi kita maka-act in faith. Ang minsan, nahirapan tayo to act on God's Word because of these things. Yung kung minsan sinasabi sa atin sa Bible that if we act on faith, we act like the childs. A childlike faith. Number 2, anong i-emphasize ng Panginoon? What's that? 2, emphasize, surrender, independence on God. Jesus was showing Peter that human effort alone is insufficient. True success comes from reliance on God. How many times? Ang the whole night, nagpapakita lang ito. The whole night, toiling and toiling on their own effort. Wala involvement ang Diyos. This is a picture that human effort is toiling and toiling and toiling without involving God. But when Jesus Christ got involved, then success dumating. My question, how many of us unconsciously and often rely on human effort instead of relying on God? Ilan sa atin? And how many of us who regretted the results of our own effort? The fruitless night of fishing, contrasted with the abundant catch when he obeyed Jesus. Alam mo, ang aim ni Jesus was Peter's self-reliance. Yun ang target ni Jesus. The abundant catch was designed to shift Peter's focus from his own effort to God's provision. Here's the thing I learned. The over self-reliance can lead to separation from God's guidance. Pag nag-over self-rely na tayo, ito po ang mag-cause sa atin na ma-separate tayo sa guidance ng Panginoon. Di ba ang nasabi natin before, do not operate journey life without God. Delikado yan. Delikado yan. Okay? Do not just journey life at pupunta sa Panginoon kung meron kang kailangan. Hindi yun. Hindi blessing yan. Okay? Ang over self-reliance, what Peter said, Lord, we have toiled all night. Ginawa na namin lahat the whole night. Pero wala. Yung nga sabi natin, ito po ang effort natin na lahat, nagtatrabaho tayo, 12 to 18 hours a day, but at the end of the month, may isang contentment at joy sa resulta ng trabaho natin. Wala. Bakit hindi at wala? Because we did not involve joy himself. Diba? We did not involve the one who gave us, and we didn't even honor him sa binigay niya sa atin. Now, in our passage kanina, di ba ang passage natin, ibalik ko, is John 15:5 at saka Psalm 127:1. When we look at this passage, may nakukuha tayo ng rhyme out of this. Okay? Itong over self-reliance. Ito po, ipakita ko sa inyo. In the strength of our own might, we often stray from the light. Self-reliance may lead to pride, but with God, we found our guide. To trust too much in what we know can lead our hearts to drift and flow. Humility brings wisdom near. In faith, we find our path most dear. So Peter is an example. Is an example of you and me. Na kung minsan,
Although may logic din tayo, yan ang nananalo over faith sa command ng Panginoon. Sana wag. Sana wag. Number 3, ano bang gusto ng Panginoon? To challenge pride and personal experience. Jesus challenged Peter's pride and expertise as a seasoned fisherman. Kung willing ba si Peter mag-set aside his personal experience and expertise to stay or obey what Jesus commanded. Grabe, no? Sa kay Jesus, okay, master ka, magaling ka, seasoned ka na, 30 years of experience ka na. Now, i-challenge siya ng Panginoon. Kung ang expertise niya ay magiging sagabal sa ikukuman sa kanya ng Panginoon. You know, our passage, tingnan nyo, James 4:6 at 1 Corinthians 1:27, it tells us that pride and reliance on personal expertise hinders us from receiving divine favor. Huwag mo i-basulon. Huwag mong what's the Tagalog? Huwag mo sisihin ang Panginoon. Dito ko nakita, isang reason na hindi lang tayo conscious na sinisisi natin ang Panginoon because we did not act on His Word, but we rather rely on our personal experience and expertise. At later on, ano ang resulta? Nagkabuhol-buhol. And then atin siya i-blame. But actually, it is our fault na we did not take up His Word. Okay? So James 4:6 and 1 Corinthians 1:27 tells us that pride and reliance sa personal, yan ang naghihinder sa atin sa pagkuha ng divine favor. Look at the rhyme. Ibigay ko naman sa inyo out of this. When pride inflates the heart so high, it clouds the truth we fail to try. With expertise we think we stand, yet miss the blessings in God's hand. Diba? From humble hearts, His grace abounds. In weakness, strength is where it's found. So shed the pride and seek His ways, and enjoy the blessings of the Ancient of Days. Well, I know that ang Panginoon nag-move sa Kanyang. It may be that God will challenge us with our pride and expertise this week. Tingnan natin, and it is a challenge for us. What else? Ano pang gusto ni Jesus ma-accomplish sa kay Peter? Next, to demonstrate His grace and provision. 2 Corinthians 9:8 and Philippians 4:19. Ang overflowing catch symbolizes God's abundant grace through Peter's obedience. In this life and ministry, as long as he obeys the Lord, abundant grace will overflow. And it did. Itong setting sa boat, you fast forward it in the book of Acts at makita mo ang resulta sa ministry ni Peter. Well, Peter has a ministry of spreading the Word of God. You have the ministry as an engineer, as a teacher, as a doctor, and as whatever God has gifted you. All of this can be used for God's glory if He's involved. Hindi ibig sabihin na si Peter ay pastor or ibig sabihin na si Peter ay apostle nag-share, ay tayo lahat. Hindi. No. We're going to look at this as work na lahat tayo binigyan ng Panginoon ng ministry, whatever work that He has given you. Ang sabi natin, is going to make our work as a tool for ministry na kung saan tayo gagamitin. Now, you know, if the miraculous catch is a symbol of God's abundant grace through Peter's obedience, ganun din ang sa atin. Let me say this, that many today are teaching about grace without obedience. Many are teaching about grace without obedience. But you know what?
If you look at the Word of God in its entirety, well, tingnan natin ulit. Scriptures like Deuteronomy 28:1-2, it says that if we obey God's commands, blessings will come upon us and overtake us. When did Peter receive the blessing? When? Right after he obeyed. Diba? John 14:23 similarly says that those who love God, obey His commands, He will reveal Himself to them. Deuteronomy 28:1-2 and John 14:23. If we look at it and get the idea, here's another rhyme. When we choose to walk His way, in obedience, His grace will stay. With every step in faith we take, His provisions flow, our hearts awake. For those who heed, obey His sacred call, receive His blessings one and all. In trust and love we find the key that grace abounds continually. Number 5, ang gusto ni Jesus makumplis sa kay Peter? To invite to a deeper relationship. Jesus, I know, when I imagine Jesus looking at His disciples na bago pa lang, hindi pa familiar, hindi pa na entirety ng scope ng call niya, Jesus was looking at them with patience and with love. Kasi alam niya, when Jesus called His disciples, mga 20 plus yung iba. Hindi yun sila mga tag-35 na 40 na makita natin sa picture na may mga bigote dyan na kung medyo matanda. Hindi. When God called them, mga bata pa to sila. Early pa. Hindi sila. So just looking. Now, this thing that happened for a purpose, and one of the reason there is to invite not only Peter but some of the disciples to a deeper relationship. When Jesus stepped into Peter's boat and performed the miracle, Jesus was inviting Peter and some of the disciples from a casual acquaintance to journeying life with Him through a life-changing relationship. Hindi lang yon a one-time event na magpakilala si Jesus kung sino siya. It was just a beginning, inviting them to journey with me, to follow me to a life-changing relationship. Diba? Yan din sa atin. When we commit our lives to be followers and learners, apprentices of the Lord Jesus Christ, it is an invitation to a life-changing relationship. Unti-unti binabago tayo ng Panginoon. Unti-unti makikita natin kung sino siya. Unti-unti we can look and see how He moved, His way of life, His lifestyle, and that would be a pattern for us to follow. Kasi yan ang main purpose, is Christ-likeness. So Jesus was inviting them. Kung baga, pinakita sa kanila that He is God, His deity, His theophany. Na maintindihan nila na itong taong ito ay hindi lang to kapangkaraniwang tao, but He is God. And He is inviting us to call to go and journey life with Him. He's going to use their careers, their livelihood, their business, their career, their enterprise for His glory. Iko-connect ng Panginoon na ito lahat kung wala ako, ang mga blessing, hindi nyo rin makamit. Well, of course, makakuha din kayo ng return sa business nyo. Makakuha din kayo return sa effort nyo. But when you left out the one who gave it all, wala yan.
your joy, your contentment will just be passing. It's just like bumibigay ka lang ng pera sa wala at sa too na walang return na joy or even contentment. Have you invited Jesus into your boat? Have you invited Jesus to be involved in your livelihood, in your career, in your enterprise? Have you invited the one who gifted you that work? Have you? You know, allowing Jesus into our boat would mark the beginning of our life journey as a disciple of Jesus Christ. By inviting Jesus into our boat, He will transform our ordinary endeavors and undertakings into a divine journey to know Him deeply. You know, itong nangyari dito, this was a turning point sa buhay ni Peter. Jesus had taught him and prepared him. Peter, kung baga, merong kang life, kung if you are really committed this sa akin, Jesus was preparing him for his mission ahead. Let's go to the next passage asa sa sala. But when Simon saw this, anong nakita niya? Yung miraculous catch. Anong resulta? He fell down at Jesus' name saying, "Go away from me, Lord, for I am a sinful man." Ano bang nagawa ni Peter? Sinabi lang naman, "Lord, we told all night, and we caught nothing." Yan lang ang nakita natin sa sinabi niya. But anyway, I'm going to do it. Meron bang, now, for us, if we look at the word, parang wala naman si Peter, nagrason lang, "Lord, nakaano na kami, naikot na namin yan, wala." I think there was something that the Lord and even Peter knew sa loob. He might have doubt. Meron din siyang, really? Babalikan namin na nakapunta na kami doon? Because when we look at this word, naging siya, "Go away from me, Lord, for I am a sinful man." Sabi ng Bible, "For amazement had seized him and all his companions because of the catch of which they had taken." Ina-imagine ko ba na hindi na nila makaya when they were pulling the nets, maybe they were looking at Jesus. "Lord, sorry, gid. Lord, pasensya, gid, for doubting you." And likewise, si James din, at saka si John, na mga seasoned fishermen. Sons of Zebedee, partner ni Simon sa business. When Jesus looked at Simon, He said to him, "Do not fear. From now on, you will be catching people." Ito na ang sabi natin kanina. The Lord Jesus Christ elevated His livelihood. The Lord Jesus elevated His skills, His business, His enterprise. Not only for earthly purpose, but for eternal value and purpose. From now on, you will be catching people. When they had brought their nets to land, anong sabi? They left everything, including the boat, and followed Him. The nets, the boat, and everything. But they already have the lesson. When we invite and allow Christ into our boats and He performs unusual and miraculous acts, it would be for us a moment of awe, a moment of conviction, and a moment of transformation kagaya nila. Pag nag-perform ang Panginoon ng miracle sa ating work, sa ating business, sa ating na hindi natin ini-expect, ano ang reaction natin? Grabe ba? Lord, salamat gid. Lord, please, forgive me. Kay nag-doubt ako. Forgive me, Lord, for thinking this. Forgive me, Lord, for underestimating you. Di ba? Palagi magaling tayo mag-underestimate sa Panginoon. Hindi lang natin sinasabi. Ina-underestimate natin na kaya to ng Panginoon na mag-provide.
Kaya to ng Panginoon to do this na ganito? Well, ganon. Meron tayong mga lessons sa reaction ni Peter. Bakit ito ang na-react ni Peter sa kay Jesus? What are the lessons that we can learn from his reaction? Number 1, realization of God's holiness. Falling at Jesus' knees and confessing his sinfulness, it is also a picture that Peter realized God's holiness. Normal na response ito when humanity encounters the majesty of God. Di ba? Kung minsan, makita natin na hindi natin in-expect ang galaw ng Panginoon at ginawa niya of all the things, hindi mo pinag-isipan na magawa pala ito na mangyari, ano ang resulta sa atin? Nagsasabi ka ba, okay lang naman yan kasi deserve ko naman yan. Aba? Okay? Ano ang resulta? We worship, we praise God, we pray, we honor, and we give glory and thank to the Lord. Si Isaiah, ganun din ang nangyari sa kanya when he encountered the Lord. Ang sabi ni Isaiah, woe! Sa Ilonggo, makaluluoy ako. Woe to me, for I am ruined, because I am a man of unclean lips. Sabi niya, and I live among a people of unclean lips. Ano ang nag-cause sa kanya? Na makita niyang sarili niya. Ito, for my eyes have seen the King, the Lord of armies. When we encounter God's miracles, it reveals His purity, it reveals His power, it reveals His majesty. At ano ang sa atin? It reveals our unworthiness. Kung makita natin ang unworthiness natin, it leads us to humility and repentance. Kaya ang number 2 is connected to 1. Na kung ma-realize mo ang holiness ng Panginoon, number 2, magiging aware ka sa sinfulness mo. Right? Sabi ni Peter, go away from me, Lord, for I am a sinful man. It is a result of acute awareness of his sinfulness in the presence of Jesus. Yan nga ang sabi natin, kung makita at realize mo ang holiness ng Diyos, it will result to our awareness of our personal sinfulness. Kung wala Diyos, kung wala ka awareness kung ano ang Diyos, then you will not be able to look at your personal sinfulness. Because in looking at God's holiness, it will result to our personal awareness of our sinfulness. Kaya nga ito, when Peter saw the miraculous catch pointed him to the one who told them to lay down their nets. And when he looked back at the Lord Jesus Christ, he was aware that this is God Himself. And that caused Peter to bend his knees and say this word to the Lord Jesus Christ. A true encounter with God brings conviction of sin and a desire for His mercy. Naaalala nyo na ang pagpunta sa church is an encounter with God? Naaalala ba natin na ang pagpunta face-to-face sa church is engaging God in His presence? Kaya nga kung totoo ang motive natin na pumupunta sa church, makikita mo sino ang Panginoon. At kung makita mo kung sino ang Panginoon, makikita mo ang sarili mo. Kasi kung hindi mo pakita ang Panginoon, ibang tao makita mo. Muna silang sa isa ka pastor, na kung hindi mo makita ang Ginoo, makita mo ang murto. Okay? Here's the thing. The result of realizing God's holiness is awareness of our own sinfulness. Okay, number 3. Ano pa ang result sa kay Peter? Jesus' grace and reassurance. Maganda ito. Despite Peter's confession of unworthiness, anong sagot ni Jesus sa kanya?
Sinagot ba siya ni Jesus, ay maganda nga sa'yo Peter kasi matigas ulo mo? No. Ayan Peter mag-learn ka dyan. No. Ang sabi ni Jesus, do not fear, Peter. Jesus reassured him with the words, do not fear. Just like what God did to Isaiah. Look at Isaiah 41:10. Anong sabi ni Isaiah, anong Panginoon to Isaiah and the people? Do not fear, for I am with you. Oh, Peter, nandito na ako sa boat. I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Peter, have you seen what happened? Okay? God does not reject us because of our sinfulness. Instead, He redeems us for His purposes. Ang pagdantaw, pagtingin ni Jesus sa kay Peter, okay Peter, I'm glad that you realize it. Learn from it. Meron tayong gagawin. Number 4, transformation and calling. Jesus' statement, from now on, you will be catching people. From a fisherman to a fisher of men. Tasked with evangelizing and making disciples. Here's the thing. Ano ang nangyari sa kay Peter when he encountered Jesus' deity? Medyo pag-command ni Jesus, ang sagot ni Peter, medyo nagpapakita sa atin ang pagkilala niya sa kay Jesus is just another man. Lord, Master, take a look. Ang tawag ni Peter, unang Master, but when that miraculous catch happened, anong sabi niya? It's Lord. Right? So, Master, as a person, ang pagkita niya sa kay Jesus when he commanded, Lord, Master, we have told all night. Okay? Here's the thing. When we encounter Jesus, through encounter with Jesus, our perspectives shift. Di ba? Bakit ang iba ay hindi nagsishift ang perspective? Baka mali ang pag-encounter kay Jesus. Di ba? Bakit ang iba ay hindi ginagamit ang kanilang work or livelihood tool for ministry kay Jesus? Baka din hindi naintindihan. There's a thing. Our relationship with Jesus becomes the central priority, influencing how we view and approach our other responsibilities. Now, for instance, example, our jobs may become avenues for glorifying God rather than merely sources of income. Yan ang isang bagay na dapat natin intindihin. This is what I'm trying to point out na galing dito. Ang jobs natin may become avenues for glorifying God. Just like the boat that was used by Jesus Christ as a platform for ministry. Just like our livelihood, our work, our business, our endeavor, our enterprise are going to be used, God, as a tool for ministry. Hindi yan na-design for personal gain. Kasi kung personal gain lang, iikot lang yan sa mundo. Gagasto ka lang nagagasto and spend all your effort and times for nothing. Here, redefine sa atin ng Panginoon or what that job means para sa iyo at para sa akin. When we understand that our jobs and our work becomes avenues for glorifying God rather than merely resources of income, we begin to see our work as a calling. We begin to see our work as providing opportunities to witness and serve others. Yan ang pinaka-the best na bagay na mangyari at ma-experience mo kung maintindihan natin ito at ipapraktis natin araw-araw. Lord, thank you for the work. Hindi sinabi na, thank you for the work. Okay, I can do anything kasi akin na to. No, He has given us that work for a tool for ministry and a tool for glorifying God. Number 5, ano ang gusto ng Panginoon or the thing? Response of total surrender. Peter, James, and John, present. Sabi ng Bible, they left everything and followed Him.
Anong ibig sabihin nito? They're willing to prioritize Jesus over their careers, over their possessions, and personal goals. Si Paul wala pa. Apostle Paul wala pa. But later on, that's what also the Apostle Paul said. Look at this letter. What is more? I consider everything a loss for Peter, James, and John, the loss of the boat, because of the surpassing worth of knowing Christ my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage para lang magain ko si Jesus Christ. What a true disciple the Apostle Paul was. We're not going to look at the Apostle Paul as a pastor. We're going to look at him first and foremost as a disciple of the Lord Jesus Christ, and we will understand kung ano ang work at ang ministry ni Apostle Paul. Now, I look at the Apostle Paul as a disciple first and foremost before a missionary. Kamaintindihan natin kung ano mga bagay na give up niya, ano mga bagay na pinaprioritize niya. You know what? Isa pa. You will identify an authentic disciple of Jesus through his or her priorities in life. Makikita mo ang isang disciple, you will identify that disciple if you look at his priorities and values in life. That encounter with Jesus sa boat, the lake of Gennesaret, for Peter, James, and John, and other disciples, it was a turning point. It was a turning point for them. Okay? It was a turning point that led them for a willingness to forsake all for the sake of Jesus. And you know what? Hindi lang nila pinalo si Jesus while Jesus was here on earth. They continued to follow Jesus for the rest of their lives, even Jesus Christ left to heaven already. Here's the thing, another thing. An encounter with Jesus does not negate our duties, but redefines our priorities, aligning them with His mission. So Luke 5:1 up to 11 reminds us that encountering Jesus changes everything. Okay? Drawing us from a place of brokenness, maybe anxiousness, maybe worries or whatever, to a life of purpose and worship. Ano ba ang nagkukos palagi na problema sa atin? Ano ba ang nagkukos ng stress palagi sa atin? Di ba work? Di ba jobs? Di ba source of living? Di ba business? Have you noticed? Of course. I do believe you know this. Yan ang source. But here's the thing. Hindi na yan mag-continue sa atin to be the source of stress and problem and everything if God is involved in it. Ito po ang ibig sabihin nito. Let that work, that business, the tool and everything be a tool for ministry wherein God can be glorified, and the return para sa atin ma-feel at mag-achieve natin ang contentment at saka joy na hindi mabigay na mundong ito. Let us not be influenced how the world defines work and job and whatever. Kung minsan sasabihin na lang ng mundo that contentment is based on the best house that you can have and the best location that you can have. That is what how the world defines it. But when we look at contentment that the Word of God is saying, it's really, really far different. You may be living in a one-room studio and still be contented. You may be having a salary that is so low that you will be contented and having joy compared to those who are magnate and at the top of the world. So, here's the thing, the last. As we look at the powerful encounter between Jesus and the disciples, sana mag-draw tayo ng inspiration coupled with the Holy Spirit's conviction. Na sa ating journey sa 2025, malalaman at ma-remember tayo yung invitation ni Jesus sa kay Peter to put out into the deep. I'm looking ahead of the days ahead, of the months ahead.
as the place, just like the Lord Jesus Christ is inviting us to put out into the deep waters ahead. Let us learn from Peter. Let us learn from the words of the Lord Jesus Christ. As he invited Peter to venture into the deep, Jesus is also inviting us to venture into the deep, abiding with him and relying on him. What else? He is also inviting us to venture outside our comfort zones. Minsan, hindi na tayo makagawa ng ministry. Minsan, hindi tayo makasacrifice sa kay Jesus. Minsan, hindi na natin siya mapagbigyan ng sacrifice of praise because we cannot afford to let go of our comfort zones. You know when ang comfort zones is strong sa pag-pull sa atin is during Sunday, during our D-group time, during our prayer meeting, during our evening worship, at lahat ng mga activities sa simbahan. That is when comfort zones pull us the most. Jesus is inviting us to let go out of our comfort zone and trust Him even when past efforts feel futile. So, ito na. In responding with obedience, Peter, ito na siya, experienced not only a miraculous catch of fish, but also an abundant catch of mercy and grace. So, ganun din sa atin. So shall we, if we respond with obedience sa invitation ng Panginoon. Sana kay early pa, third Sunday pa lang, sa 2025, upon realizing this, sana we will leave behind what holds us back. What holds us back into glorifying God and praising God? Ano yan? Mga fear, doubt sa Panginoon. Hindi lang doubt sa buhay, kung minsan mostly doubt sa Panginoon, and worries, and doing things for God. Sana i-embrace natin or continue to embrace our calling as disciples of Jesus and follow Him wholeheartedly. So, at last, let us be His witnesses in our careers. Our careers, sa nasabi dito at pag-intindihan natin, is a tool wherein we can witness for Jesus. Okay? Our livelihood, our enterprise. Now, when I listen sa ibang preaching, especially sa ma-mention ko, alam nyo na, itong livelihood, careers, business, at enterprise, hindi ito separated sa ating Christian life, ha? Hindi siya separated. Integrated ito siya sa atin. Let us be God's witness sa career natin. Let us be good examples of God's children in our careers, in our livelihood, in an enterprise, confident that with His guidance, we can influence and catch people for His kingdom. And to walk on His pathway filled with hope and purpose. So let's go sa 2025 na maintindihan natin at matanggal na yung mga bagay na nagpapabigat sa atin. No? Sabi natin, ano ba itong trabaho na ito? Ano ba itong livelihood na ito? Gift ba ito ng Panginoon? Parang bumibigat ang buhay ko. Parang, yes, parang malaki, pero marami akong gastusin. Walang katapusan. At the end of the month, pwede naman at the end of the month, even wala kang malaking natira, pero joyful ka pa rin at contented. Kasi alam mo na ginamit mo your work and tool sa ministry for the Lord. Okay? Ang trabaho at livelihood at lahat-lahat na yan. Let Jesus Christ be involved sa ating livelihood work and use it for His glory so we can have that joy na ibibigay niya sa atin and contentment sa buhay beyond our lifetime. Shall we pray? Our gracious God in heaven, Lord, thank you. Although it happened between you and your disciples, you're also talking to us. And this is also a lesson for us. Salamat, Lord, for you have unloaded the burdens that Peter and some of the disciples had. And this lesson for us today is also
focus or program or designed for us to understand kung ano ba kami. Hindi lang sa amin. Kung hindi with your gift of work, that livelihood, that career, that enterprise, that source of living. Naghihingi kami, Lord, ng forgiveness. Because we think this is different and this is different. But pinaalam mo sa amin na ito pala binigay mo sa amin, a tool and a platform for ministry. A platform wherein people will see you through us. That we give glory in whatever we do. Sana, Lord, itong dalhin namin. Lagay namin sa aming puso, sa aming mind, and with the help of the Holy Spirit, will continue to remind us all throughout the year. Salamat, Lord, for allowing us to understand this through the Holy Spirit. And we give you back the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen.